1 oras na lang at mag-start na ang kasal. Nagmamadali ng mga glam team sa pag-aayos sa kanya. Take your time, guys. Hindi niyo siya kailangang madaliing ayusan. Baka pumangit siya. Kantsaw ni Patrick sa kanya. Naku, hindi Sir Pat. Expert na po kami sa ganitong gawain. Minamadali lang namin at baka kasi dumating ulit si Ma'am Strelia at makita niyang hindi pa nakaayos si Ma'am Cindy. Baka hindi kami mabigyan ng bonus. Saka kahit na anong gawin namin sa mukha ni Ma'am Cindy, hindi to magiging pangit, sir. Kita mo naman ang ganda-ganda ni Ma'am. Huwag niyo na akong bulahin. Nabulan niyo na nga si Mami kanina. Kaya may bonus kayo sa kanya. Parang gusto niyo pa ata na magka-bonus din sa akin, ha? Biro niya naman sa mga to. Ay, pwede po ba, ma'am? Joke lang po. Ako, bibigyan ko kayo ng bonus. Papapangiti niyo siya. Hingit naman ni Patrick. Ano ka ba, Pat? Saway niya sa kaibigan. Try kaya natin yun, Besh. Pagbukas ni Leno ng belobo, magugulat siya dahil kamukha mo si Kampanerang Kuba. Tawang-tawa ito sa mga kalakuhang naiisip. Baka tumakbo naman ng groom ko noon. Kawawa naman kami ni baby kapag nagkataon. Natatawang sambit niya habang himas ang kanyang tiyan. Ma'am, putol ng stylist sa pag-uusap niya ni Patrick. Isuot niyo na po itong gown niyo. Binalingan niya ang stylist at tumangulang saka siya tumayo. Sir Patrick, will you excuse us? Magbibihis lang po si Ma'am Cindy. Okay lang, bihisan niyo lang siya dyan. Sambit ni Patrick habang naghahanap to ng magazine sa table na pwedeng mabutingting. Pero sir, kailangan niyo pong hubarin yung robe niya. Okay lang, sambit ulit ni Patrick na busy na sa kakatingin sa magazine na napili. Nagkatingin na ng mga staff. Ayaw na lang diretsahin si Patrick na lumabas na muna dahil magbibihis siya. Okay lang yan, hayaan mo siya dyan. Naguhubad naman ako sa harap niyan eh, sagot niya sa mga staff. Saka siya na mismo naghubad ng robe niya. Napangisi siya. Hindi alam ng mga to na bakla si Patrick kaya wala itong interes sa kanya. Kahit na maghubad pa siya. Ay, ganun po ba? Sige ma'am. Dali-dali nilang pinasuot na sa kanya ang gown dahil nakahubad na siya. Tanging bra at panty na lang ang suot niya. Nagkatinginan pang mga to na parang nawiwirduhan sa kanila. Sila ang hindi komportable para sa kanya. Bakit naman siya may hiya sa Maldives nga? Mas daring pa ang swimsuit na suot niya doon. Napangiti siya sa isip niya. Ibang-iba na talaga siya ngayon dahil din yon sa impluensya ni Pat. Laging itong sinasabi sa kanya na maganda siya at hindi niya kailangang itago yun. Dapat ay ipagmalaki. Nang maisuot ng gown niya ay lumaki ang mga mata nito sa paghanga sa kanya. Ma'am, ang ganda mo po. Napaangat na mukha si Patrick sa kanya. Bes, you're so gorgeous. Napangiti siya. Mermaid style ang gown niya. Hapit na hapit yon sa kurbang katawan. Medyo nakaumbok na rin ang tiyan niya dahil sa pinagbubuntis niya pero wala siyang pakialam doon. Proud siya sa pinagbubuntis niya. Hinimas niyang tiyan sa kanaluhan ng bahagya. Nasa ganun silang sitwasyon nang pumasok sa kwartong mga magulang niya. Is my princess ready? Unang bungad ang daddy niya nang pumasok. Natigilan to na makita siya. You're so beautiful anak, sambit ng daddy niya na manghang-mangha habang papalapit sa kanila. Thanks, Daddy. Malapad ang ngiti niyang sinalubong ang ama sa kahinalikan sa pisngi. Ang ganda ng anak ko. Good job, team. Malaki ang bonus niyo sa akin. Masayang wika naman ng mommy niya. Thank you, Madam Estrella. Masayang wika naman ng mga bakla. Nagpalakpakan pang mga to. O siya, mag-ready na kayo dahil any minute ay mag-uumpisa ng kasal. Wika naman ng mommy niya na tarantang-taranta na. Parang ito pa ang ikakasal kaysa sa kanya. Estrella, relax. Everything is under control. Hindi ba naayos mo na ang lahat? Sambit naman ng daddy niya na puno ng paglalambing. Baka kasi may mga nakalimutan pa ako eh. Ikaw pa ba? Kaya nga bilib na bilib ako sa iyo eh. Ang galing talaga ng asawa ko. Napangiti naman ang mommy niya sa sinabi ng asawa. Para ito sa prinsesa natin. I know, kaya huwag ka na mag-alala dyan dahil alam kong magiging perfect ang araw na ito. Ay talaga naman. Sana all may magulang na tulad niyo, tita at tito. Sabat naman ni Patrick sa lambingan ng mga magulang niya. Kapag nagpakasal ako, tita, pwede bang ikaw na rin ang ayos ng kasal ko? Biro ni Patrick sa mommy niya. My pleasure, iho. Alam mo namang anak na rin ang turing ko sa'yo. Sambit ng mami niya habang pinipisil ang pisngi ni Patrick. Ay teka, may girlfriend ka na ba? Biglang tanong nito sa kanya.
Naiwan sa ere ang kamay nito. Alam kasi ng mommy niya na bakla si Patrick kaya wala naman tong girlfriend. Wala pa po eh. Sige po tita. Maghahanap muna ako doon sa kasal mamaya. Nagtawanan sila sa sinabi ni Patrick. Napasimangot naman ang mga stylist niya. Crush kasi ng mga to ang kaibigan niya. Pambihira, hindi talaga nila naaamoy na kabaro nila si Patrick. Ganun ba kagaling ang kaibigan niya na magtago? Kaya madami pa din tong napapa-inlove na babae kahit bakla ito eh. Anak, ready ka na ba? Sabay na tayong pupunta ng simbahan. Nandun na si Lennon at ang pamilya nila. Okay, ma'am. Tumalikod na sa kanyang mga magulang pero tinawag niya ulit ang mga to. Lumingon ito sa kanya. Thank you, mom and dad. Thank you dahil despite sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo ay tinanggap niyo pa rin kami ni Lennon. Madamdaming wika niya sa mga magulang. Nagpapasalamat talaga siya at sila ang mga naging magulang niya. Mahal na mahal siya ng mga to. You're welcome, anak. Actually, bilib din ako sa tapang mo't nagawa mong ipaglaban ang relasyon niyo ni Lennon, anak. Sagot naman ng daddy niya. Nagbabadyang tutulo ng luha niya nang pigilan siya ng mommy niya. Don't cry, Cindy. Masisira ang makeup mo. Sigaw nito sa kanya. Sorry, ma'am. Imbis na maiyak ay natawa na lang siya sa mommy niya. Mas concerned pa ito sa makeup niya at sa magiging itsura niya mamaya. Baka masirang makeup mo. Magre-retouch na naman. Wala na tayong oras. Bakit pa nagmamadali kang maikasal ang anak mo, Estrella? Ikaw nga itong tutunoong una. Nakangisig sambit ng daddy niya bilang kantsaw sa mommy niya. Oo nga naman tita, let them wait. Ako nga muntik mo nang itakwil dahil sa galit mo kay Lennon. Ano ba namang paghintayin natin ng kahit 1 hour lang? Kabahan lang siya ng konti na baka hindi sisipot ang bride niya. Dagdag na gatong pa ni Patrick sa pagkakantsaw kay Estrella. No, kawawa naman si Lennon kung paghihintayin pa. Dalian nyo na dyan at baka malate pa tayo. Utos ng mommy niya. Lihim siyang napangiti sa sinabi ng mommy niya. Tanggap na talaga nito si Lennon para sa kanya. Mamaya na kayo magdrama na mag-ama pagkatapos ng kasal. Pahabol na sambit nito sa kanila. Nagkatinginan na lang sila ng daddy niya at nagtawanan. Nauna nang lumabas ng kwartong mga magulang niya, saka sumunod na sila ni Patrick. Hawak siya nito sa braso para alalayan. Convoy na sila papunta sa simbahan. Sa isang sasakyan ng mga magulang niya si Patrick samantalang siya at ang driver nilang si Mang Carding ang nagdadrive ng bridal car para sa kanya. Sa likod naman ay isa pang sasakyan ng mga bodyguards ng pamilya nila. Napaisip tuloy siya kung yung mga bodyguard nila na yun ang nagbubog kay Lennon pero hindi na niya inintindi yun. Tapos na ang problema nila tungkol doon. Senyorita, best wishes sa kasal ninyo ni Senyorito Lennon. Totoo talagang kasabihan sa kinahaba-haba man ng prosesyon ay sa simbahan din ang tuloy. Ang dami niyo na rin pinagdaan ng problema, senyorita. Eto na nga at ikakasal na kayo. Oo nga po, Mang Carding. Saksi ka sa relasyon namin ni Lennon. Mga bata pa lang kami na plano ng mga magulang namin. Ang pagiging mag-asawa namin. Opo, kahit dati pa lang na kay Senyorito Kevin kanila pinapareha. Ay duda na po ako doon. Si Sir Lennon talaga ang may pagtingin sa'yo at hindi si Sir Kevin. Nakikita ko yun sa mga mata ni Sir Lennon. Sa mga titig niya sa'yo sa tuwing bibisita sila sa bahay niyo. Napangiti siya sa sinabi ng driver nila. Bata pa lang kasi siya ay nagsisilbi na ito sa kanila. Ang napangasawa nito ay ang yaya niya si Yaya Meding. Ito naman ang nag-alaga sa kanya simula ng baby pa siya. At tinuring na din nila itong pamilya kaya saksi ang mag-asawang ito sa lahat ng mga nangyayari sa pamilya nila. Habang binabagtas nilang daan papunta sa simbahan ay kinakabahan siya. Parang may nararamdaman siyang kakaiba na hindi niya maipaliwanag. Iwinaksi niya mga naiisip, baka dahil sa sobrang excited lang siya, kaya hindi mapakali sa mga oras na yon. Nakatingin lang siya sa bintana ng sasakyan. Malapit na sila sa simbahan. Nakikita na niyang ibang mga bisita na nakaabang sa pagdating niya. Pero sa gilid ng kanyang mata ay may napansin siyang tao na naka-black jacket na naka-hood, naka-face mask at black shades. Nasa tabi ito ng kalsada at malapit sa simbahan. Alam niya nakatingin to sa kanya. Dahil sinusundan nito ng tingin ng pagtakbo ng sasakyan nila. Hindi niya alam kung babae ito o lalaki ito dahil matangkad ito pero payat. Baka dumaan lang. Imposible naman na bisita nila yon dahil naka-black ito. Bawal sa kasalang naka-black. Wala naman siguro silang bisitang magba-black. Nabali ng atensyon niya na makita ang mommy at daddy niya kasamang pamilya ni Lennon sa labas ng simbahan. Masayang nag-uusap ang mga to. Hindi pa siya lumabas ng bridal car doon. Muna siya hanggang sa mag-umpisa ng parade of entourage. Senyorita, ready ka na po ba?
Basag ni Mang Carding ng katahimikan sa loob ng kotse. Opo, Mang Carding. Alam mo naman itong pinapangarap ko simula pa ng bata ko, hindi ba? Na maikasal kay Lennon. Oo nga po, senyorita. Lalo na ngayon na magkakaanak na kayo. Ang maipapayo ko lang sa inyo ay magmahalan kayo ni Senyorito Lennon. Salamat po, Mang Carding. Malaking bagay po sa akin yan. Tinuturing ko na po kayo ni Yaya Meding na pangalawa kong magulang. Habang nag-uusap sila ni Mang Carding at naghihintay na mag-umpisa ng kasal ay napansin niya na naman ang taong nakaitim. Ando na naman malapit sa kung naroon ang sasakyan niya. Ah, Mang Carding, napansin ko kasi ang taong yan parang kanina pa po nakatingin sa akin. Namumukhaan mo po ba kung kilala ko yan? Tanong niya sa driver nila. Tinignan din ni Mang Carding ang tinuturo niyang tao na sa tabi to ng punot malapit sa simbahan. Baka nakikiusyoso lang, senyorita. Hindi ko siya namumukhaan dahil sa face mask at shades niya. Hindi niyo naman siguro bisita yan. Parang natatakot kasi ako sa kanya. Wala naman sigurong gagawing masama yan dahil madaming mga bodyguards at pulis ang nakapalibot sa simbahan. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi ni Mang Carding. Oo nga naman, maraming bodyguards doon dahil hindi sila basta-bastang tao ni Lennon. Ang buong Pilipinas ay nakaabang sa pag-iisang dibdib nila. Dagdag pa na hindi rin basta-bastang mga bisita nila. Malalaking tao din sa larangan ng negosyo at politika ang mga naroroon. Ang sinasakyan pa nga lang niyang bridal car ay napapalibutan ng mga bodyguard. Sino pa kaya ang maglalakas ng loob na magtangka ng masama sa kanya? Muli niyang tinignan ng tao kung saan to naroroon kanina. Wala na ito sa kinatatayuan nito. Ah, baka umalis na. Sambit niya sa isip niya. Nabaling ang atensyon niya na nagsipasukan na ang mga bisita sa simbahan. Mag-uumpisa ng kasal nila. Maya-may kumatok na ang wedding coordinator sa kotse na sinasakyan niya. Binaba niyang bintana doon. Ma'am Cindy, mag-uumpisa na po ang kasal. Ready na po ba kayo? Nginitian niya lang ito bilang sagot. Nang makapasok ng lahat ng bisita ay muling sinara ang pinto ng simbahan. Bumaba na siya ng kotse at pumesto sa harap ng pinto ng simbahan. Dahan-dahan yung bubukas mamaya kapag siya nang maglalakad, papunta sa altar. Nasa tabi niya lang ang wedding coordinator para i-guide siya ng kanyang gagawin. Habang naghihintay ang lakas ng kabog ng dibdib niya, hindi naman itong first time ni kinasal siya kay Lennon. Pero iba pa rin ito dahil lahat ng pamilya nila at kaibigan ay saksi sa kasalang ito. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Ma'am Cindy, be ready. Kapag fully open na pong door, pwede ka na pong maglakad ng dahan-dahan papunta sa altar. Wika ng wedding coordinator sa kanya. Inayos na muna nito ng bahagya ang gown niya at belo na nakatakip sa mukha niya. You may walk now, Ma'am Cindy. Sambit nito sa kanya. Ginitaan niya ito bilang pasasalamat na baling ang atensyon niya sa buong simbahan. Napakaganda ng simbahan sa araw na yun, punong-punuhin ng red at white roses. In-order pa atay ng mommy niya sa ibang bansa. Red ang motif ng kasal nila kaya halos lahat ng bisita ay naka-red. Gusto niyang maiyak sa galak pero pinigilan niyang sarili dahil magagalit ang mommy niya kapag nakita nitong nasirang makeup niya. Although alam naman niya na waterproof ang gamit ng makeup sa kanya pero mas maganda pa din na hindi mugto ang mata niya habang kinakasal sila. Nilibot niyang tingin sa mga bisita. Present ang mga partners nila sa negosyo at mga kaibigan sa politika. Sina Jack, Mark, Ismael at Almaro ang groomsmen ni Lennon. Samantalang si Ate Juliana, Ate Ami, Angela at Jesusa naman ang bridesmaid niya. Nabaling ang atensyon niya kay Jesusa. Nginitian niya ito, ngayon niya lang ulit nakita to simula ng opening ng Bling. Masyado itong naging busy sa binuksang negosyo nakapartner ni Lennon. Kahit tomboy ito'y napakaganda pa rin ito. Katulad ni Patrick at hindi rin ito halatang tomboy. Napangiti siya. Bagay siguro ng dalawang iyon kapag nagkataon. Pero imposible yata. Isang bakla at isang tomboy. Ang lahat ng tao sa loob ng simbahan ay nasa kanyang atensyon. Nakangiting mga to habang naglalakad siya papunta ng altar. Nabaling naman ang atensyon niya sa mga magulang niya na nag-aabang sa kanya sa kalagitnaan ng simbahan. Umalik siya sa pisngi ng mga to sa kasinabayan siya sa paglalakad papunta ng altar. Bukod sa mami mo, ikaw ang pinakamagandang bride na nakita ko, anak. Thank you, Daddy. Nambola ka pa. Natatawang sabi niya. Huwag mo na po akong paiyakin. Papagalitan tayo ni Mommy. Don't cry, Cindy. Masisirang makeup mo. Bulong ng mami niya sa kanya pero may di ng pagkakasabi nito. Opo, ma'am. Yun lang ang tanging na sagot niya. Kanina pa kasi nito pinapaalala sa kanya na huwag umiyak. Binali niya na lang ang atensyon sa altar. Nandun na rin si Lennon kasamang mga parents nito at si Kevin bilang best man.
Napakot tingin niya kay Lennon, nagtamang kanilang mga mata. Kahit pa nakatakip ng belong mukha niya, alam niyang nasa kanya lang ang tingin ni Lennon. Napansin niya nagpupunas to ng luha. Naiiyak ito habang papalapit na siya. Finally ay ikakasal na sila ng may basbas ng mga magulang nila. Gusto niya na din umiyak pero pasimple siyang kinukurot ng mommy niya. Stop it, Cindy. Pigilan mo. Mom, I can't help it. Parang tutulon na rin ang luha ko. Nakikita ko sila umiiyak si Lennon. Don't look at him. Look on the other side para hindi ka umiyak. Utos ng mommy niya. Imbis na maiyak ay natawa na lang siya sa sinabi nito hanggang sa umatras ng luha niya. Sa wakas ay nakarating na sila ng altar. Nagbeso siya sa mga magulang ni Lennon at nagkamayan din ng mga balai. Binigay ng daddy niyang kamay niya kay Lennon. Take care of our daughter, iho. Mahal na mahal namin siya. Opo, dad. Mamahalin ko po si Cindy sobra pa sa pagmamahal niyo sa kanya. Pagkasabi ni Lennon noon ay niyakap nito ang daddy at mommy niya. Pagkatapos noon ay binalingan ulit siya ni Lennon at kinuha ang kamay niya saka giniya sa harap ng altar. You're so beautiful, wifey. Bulong nito sa kanya. Paano mo nasabing beautiful ako ay nakatakip ang mukha ko ng belo? Kantsaw niya dito. Matagal ko nang alam na maganda ka, wifey. Kaya nga patay na patay ako sa'yo, hindi ba? Lagot ka na naman sa akin mamaya. Lihim siyang napangiti sa binulong nito sa kanya. Pumunta ng pari sa harap nila kaya tinigil na din nilang pagbibiroan. Bago natin umpisahan ang kasalang ito, may tumututol ba sa kasal na ito? Wika ng pari sa mga bisitang naroroon. Natahimik ang lahat. Bigla siyang natakot, baka may sumigaw na itigil ang kasal. Ilang minuto pang tahimik ang loob ng simbahan saka nagsalita ang pari. Bueno, dahil walang tumututol sa kasalang ito, ay ipagpapatuloy na natin ang kasal. Sambit ng pari. Bigla siyang nakahinga ng maluwag. Habang nagsasalita ang pari pa simpleng tinititigan niya si Lennon. This is it. This is really it. Totoong kasal na talaga ito. Magiging Mrs. Falcon na siya. Lihim siyang napangiti. Pakiramdam niya na sa alapaap siya sa mga oras na yon. Mr. Falcon, you may now kiss the bride. Muli siyang bumalik sa katinuan. Hindi man lang niya namalayan na natapos ng kasal. Humarap sila ni Lennon. Nakatitig to sa mga mata niya. Dahan-dahan itong binuksan ng belo niya. Tahimik ang buong simbahan. Parang naghihintay din ng mga ito ng susunod na mangyayari. Maya-maya pa'y nilapit na ni Lennon ang mukha nito sa mukha niya at ginawaran siya ng napakatamis na halik. Napapikit siya sa halik na ginawad ng asawa. Matagal ang halik na yon. Biglang naghiyawan ng mga tao sa loob ng simbahan kaya natigil ang paghahalikan nila. Tinitigan siya ni Lennon sa mata. I love you so much, wifey. I love you too, hubby. Sagot naman niya sa asawa. Muling nagpalakpakan ng mga tao at lumapit sa kanila para mag-congratulate sa kanila bilang mag-asawa. Napuno ng hiyawan at tawanan ng loob ng simbahan. Ang lahat ay masayang-masaya para sa kanilang dalawa. Pagkatapos nilang mag-picture-picture sa loob ng simbahan ay naglakad na sila palabas ng simbahan. Muli na namang nakaabang ang mga bisita sa labas para salubungin ang kanilang paglabas. Malaki ang ngiti sa kanilang mga labi habang naglalakad palabas. Naghagis ng bigas sa mga bisita sa kanila. Pamahiin yun para sa prosperity at pampaswerte sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Nang nasa labas na sila ng simbahan ay biglang may sumulpot na tao sa tabi niya. Bigla siyang nagulat. Kahit pa mabilis ang pangyayari nakilala niyang taong yun. Ito ang taong naka-black hoodie at naka-face mask at naka-shades na. Kanina pa tingin sa kanya bago pa mag-umpisa ang kasal. Congratulations sa kasal niyo ni Cindy at Lennon. Hindi ako makakapayag na magiging masaya kayo. May galit ang boses ito. Boses babae. Pagkasabi nito biglang kinuhang patalim na itinatago nito sa loob ng jacket at akmang isasaksak sa kanya. Pero mabilis na humarang si Patrick na nasa tabi lang pala niya. Si Patrick ang natamaan ng kutsilyo sa dibdib. Nagsigawan ang lahat sa gulat at nagsipagtakbuhan nang may narinig silang isang putok ng baril. Nabaril ang taong nagsaksa kay Patrick. Natumba ito sa harap nila. Mabilis sa mga bodyguard at pulis na na-cover sila at pinapasok ulit sa simbahan. Ang bilis lang ng mga pangyayari. Parang natulala siya. Nakayakap si Lennon sa kanya na parang pinoprotektahan siya sa maaring manakit sa kanya. Wifey, are you okay? Pukaw ni Lennon sa pagkakatulala niya. Nang lubos na nag-sink in na sa kanya ang mga nangyari ay biglang bumulaw siya ng iyak. Pat! Naalala niya si Patrick na nasaksak. Mabilis naman ng mga bodyguard na dinala kaagad ito sa ospital. Sir, dito muna kayo sa loob ng simbahan.
Kailangan naming i-secure ang paligid. Baka may kasama pa ang taong nagtangkang sumaksak kay Ma'am Cindy. Wika ng bodyguard sa kanila. Ang ibang mga bisita ay pumapasok na rin sa loob ng simbahan. Takot na takot ang mga to sa mga pangyayari. Nasaan na si Patrick? Tanong niya sa bodyguard na nakabantay sa kanila. Dinala na po sa ospital. Malubha po kasing tama niya. Malapit sa pusong tama niya. Sinamahan po siya ni Sir Almaro sa ospital, ma'am. Lennon, si Patrick, baka anong mangyari sa kanya? Umiyak na sabi niya. Naawa siya sa kaibigan. Siya dapat ang sasaksakin ng taong yon pero hinarangan niya ni Patrick para protektahan siya. Don't cry, wifey. Makakasama yan sa baby natin. Relax ka lang. Ipagpanalangin natin na walang mangyayaring masama kay Patrick. Dinala na siya sa ospital kaya huwag ka na mag-alala. Ako dapat ang sasaktan ng taong yun. Kanina ko pa yung napapansin bago pa mag-umpisa ang kasal natin. Hindi ko lang pinansin dahil baka nakikiusiyoso lang siya. Yun pala may masama siyang intensyon sa akin. Naghoramentado ang kwento niya. Shh! Wifey, stop crying. Pag-aalo ni Lennon sa kanya. Sino nga palang taong yun? Na-identify na ba kung sinong taong gusto manakit sa asawa ko? Tanong ni Lennon sa mga pulis na nakapaligid sa kanila. Isa pong babae, sir. Ang pamangkin ni Senator Ledesma. Si Monica Ledesma po. Dinala na din po siya sa ospital pero dead on arrival na po siya. Biglang tumigas ang bagang ng mukha ni Lennon nang marinig ang pangalan ni Monica. Tinuli talaga nitong banta na magiganti sa kanila. Hindi niya naman binigyan ng atensyon ng banta nito dati dahil hindi niya akalain na kayang gawin yun ni Monica. Pero patay na si Monica. Tama bang rinig niya? Na dead on arrival to? Parang gusto niyang maawat magalit sa babae. Iyak pa din ang iyak si Cindy na halos hindi na makahinga. Nakahawak ito sa dibdib niya hanggang sa nawalan to ng malay. Cindy! Cindy! Sigaw niya na makitang nawalan to ng malay sa bisig niya. Lalo nagkagulo ang mga tao sa loob ng simbahan. What happened to my daughter? Nagwawalang tanong ni Estrella. Nawalan siya ng malay, mommy. Sagot ni Lennon habang binubuhat si Cindy. Ano pang hinihintay niyo? Tulungan niyo si Lennon. Dalhin yung anak ko sa ospital. Alerto naman ng mga bodyguard na tinulungan si Lennon. Pinasok nila sa sasakyan saka pinag-drive papuntang ospital.